The man, the legend, the myth, dakupal ng taon, Boy AZ Garage. Bali meron sa atin nag-walk-in ngayon. May nag-walk-in pa. Meron sa atin nag-walk-in ngayon. Ang dami pa palang kinupal ng mokong na ito. Dito lang sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hinding-hindi ka malalamangan. And the story goes like this. Sa unang video ay nalaman nating lahat ang ganyang business model at marketing strategy. 80 na lang negotiable pa. The Civic SIR body bossing na manual transmission, 225 negotiable. Kilala na rin natin kung sino ang naging biktima, kung bakit viral ang itsurang walang tulog pero kumpletong-kumpleto sa kakupalan na si AZ Garage. Pero lo and behold, as the days come by ay nalaman kong marami pa palang na biktima ng kanyang good running condition, tested, long drive, no usok, no talsik, no blow by, no overheat, walang kalampag, bago 4 na gulong, intact ang mga upuan at higit sa lahat ay ice cold AC. Tulad na lamang nitong si ate na ang inaakalang mga minor issues tulad ng wiper, preno, mga hindi nagsasarang bintana ay Nakatapos lang natin mag-live eh. Ano problema ngayon? Galing na naman kay AC, boss. AC, ano bang problema mo? Diba? Scammer ka na yata eh. Idol ko pa naman kita dati, ngayon hindi na. Saan galing to, AC? Ay, hindi. Hindi. Grabe naman to. Ayos AC, ka ang nila daming ng problema. oh. yan, pati itong mga wiper, mga pintana, sira yan lahat. Oh? Transmission, sira. Pero ipapatransfer nyo sana, kaya lang ibili na kayo. Ano ba pag-coordinate sa inyo? Di pa rin namin ganyan napatay yung transmission kasi sobrang mahal niya. Boy AC, buta solusyonan mo na to, gumawa ka na ng paraan. Parang yun ang parang. Hindi ka makukulong, masisira ka habang buhay. Maniwala ka sa akin. O, hindi namin mailalabas kasi ayaw niyo makipag-cooperate. Ayaw ka mag-cooperate. Ibig sabihin, tarantado talaga yan. Ang sabi niya sa amin kasi, ang sira lang mga pintana, yung mga mild issue lang. Tapos nagulat kami, ang dami na palang sira, as in lahat sira. Ang okay lang sa kanya, makina lang. Sira ulo din siya eh. Kano ma'am? Sa 130 plus yan eh. Pero ang pagpapagawa namin sa isang daan mahigit na. rinig mo yon buddy? Nabili nila ng halagang 130,000 pesos. Tapos yung mga pinagawa nila ay umabot lang naman ng 100,000 pesos din. Pambihira buddy, kung meron sa inyo na nagbabalak na bumili ng second hand na kotse ay hindi lang pala dapat kung may issue yung auto, yung itanong ninyo sa mga nagbebenta o mga dealer ng second hand na kotse, kundi kung meron ba silang freebies na biogesic para sa sakit ng ulo na mararamdaman mo sa pagbili ng second hand na kotse. 230,000 more or less na ang gastos ni ate pero palyado pa rin. Anyway, tuloy natin. Nagamit namin siya 2 days, lumabas na lahat ng sira. Tapos bawat paggawa, kinabukasan may sira na naman. May panibag, na yung kunyari, eto nagawa na tong isang part na to. Kinabukasan ibang part naman yung masira. Kaya sabi ko, para kang bumili lang ng Traumica, kinabukasan sira na. Pambihira ka naman talaga AZ Garage. Ano ba yung mga benta mong auto? Trial card, may 2 to 3 days expiration, tapos swertihan kung maka 1 month or more na free trial sa mga ibinebenta mong kotse? Heto pa ang isang biktima, galing kay JB. Warning! Ano ang kwentong Boy AZ Garage mo? Sunday, October 13. Ang saya namin dahil nakabili kami ng kotse kahit na second hand.
Sakto, malapit na rin ang graduation ng ate ko. In short, nakabili kami ng Ford Escape na dapat 195,000 pero nabili namin ito ng 164,000. Kalokohan, kung nanonood kayo dito sa Kaalaman, alam nyo na, ang ganitong galawan. Hindi naman talaga kasi yan 195,000. Pinatungan lang yan ng imaginary value tapos kunwari makikipagtawaran. Kunwari, ikaw ang panalo sa negotiation pero joke lang yon dahil mas kumita siya at marami pang sakit ng ulo ang iyong mararanasan along the way. Tuloy natin. Monday, October 14, kinabukasan pinarehistro agad namin yung sasakyan at kulang-kulang 25,000 ang gastos namin kasama na rin yung change oil at power steering dahil may tagas at nagpapatinted na rin. Wednesday, October 16, graduation day ng ate ko. Grabe ang saya kasi magkasama kami ng pamilya ko sa isang sasakyan. Nang araw na ito, nakabook kami sa isang photo studio para magkaroon ng family picture. Papunta na kami sa Gentry sa studio at bigla kaming natirikan. Tumawag kami sa CP number na nakalagay sa FB page ni Boy AC Garage. Nakailang call kami bago sila sumagot at nung sumagot sila ay agad din naming sinabi na nasiraan kami dahil sabi nila nung pagkabili namin ng Ford Escape nung Sunday ay kapag nasira tutulungan nila kami pero pinaasa kami. Tumawag ulit kami pero wala nang sumagot. Nag-chat na rin kami sa personal account at page nila pero walang respond. Kaya kami naghanap-hanap at nagtanong-tanong ng mga tao na nakakasalubong namin kung saan o kung may kakilala silang mekaniko hanggang sa inabot kami ng 9 PM sa kalsada. Imbes na celebration ng graduation, naging kawawa kami sa kalsada dahil sa Ford Escape na good condition daw pero 3 days mo lang na magagamit ng maayos. Chinek nang natawag naming mekaniko. Grabe, iniskan yung unit namin tapos ang dami palang sira at malaki ang magagastos. Ngayon sobrang pagod na kami, sobrang drained. Tapos si lolo namin nakaburol na. Grabe, what a tragic, devastating, unforgivable ang kwentong AC Garage ni JB. However, believe it or not, ay personally ay hindi ako labis na nalulungkot dahil ang dami pa palang na-scam nitong si Boy AC Garage. Hindi rin dahil sa amount ng mga perang inilabas nila. Hindi rin dahil sa ilang pamilya na ang sobrang naabala sa labis na genggeng at kakupalan ni AC Garage. Alam nyo kung saan? Dahil sa likod ng mas nakakatakot, mas makapanindig balahibo pa sa gabi ng lagim na mga horror stories na bumabalot sa AC Garage ay maraming mga content creators. Ang kinukonsinte, dinedepensahan pa itong si AC Garage sa kanyang mga ginagawa. Let's start very light. Ika ng mokong na ito, di kasalanan yan ng AC Garage kasi unang-una, dapat chinek nyo muna bago nyo bayaran. Andyan naman yung unit pagbili nyo. Hindi naman yan online na hindi nyo ma-check before nyo binili. Heto naman ang isa mula sa isang content creator na may 280,000 subscribers na ipinagtatanggol si AC Garage na quote-unquote dahil umaangat sa buhay binabash na daw bigla online. Nung nakita ko umaangat ka, hahanapan kang butas, kung walang kakampi, ibabash ka, hanggang sa pagtutulong-tulungan ka, mas masaya sila pag nakikita na bumabagsak yung tao. Pero karamihan, yan ang gusto nila. Pag nakita nila merong umaangat na tao, pagtutulungan nila, babash yan. Doon sila ngayon sasakay para marami silang views, marami manonood. Pag binili mo yan, where is, as is, where is. Kasi nga second hand yan hindi naman pwedeng warrantyhan yan Yung video ni boss ni AC Garage, napanood ko. Sa sobrang dami ng gumagatong doon sa nakabili ng sasakyan, sumugod niya itong buyer. Binibidyo siya ngayon, akala niya puntos yung ginawa niya. Akala niya papahiyain ko to. Nakita ko sagot ni ni AC Garage. Boss, may kasulatan tayo, as is where is.
Baliktad ang utak nito buddy kasi matalino na ang mga Pinoy na kahit sila ang nagvideo ay alam na natin kung may pagkakamali nga ba yung mga nagvi-video o tama lang na navideohan. Nang nakita kong maangat ka, hahanapan kang butas, kung walang kakampi, ibabash ka, hanggang sa pagtutulong-tulungan ka, mas masaya sila pag nakikita na bumabagsak yung tao. So ibig mong sabihin tatang ay si Boy AC Garage pa yung kawawa ngayon? Heto pa ang isa, si Real Ryan naman na may over 100,000 subscribers. And I go to all second-hand buyers, please don't expect warranty from individual sellers. As is, where is basis. Buy at your own risk. Kahit honest pa yung seller, hindi niya masasabi kung kailan may masisira sa auto. Honestly. At higit sa lahat ay itong si Ato na hindi lang niya kinampihan si AZ, At pag sinabi mong second hand, walang warranty yun. kundi nilait. Diba? Ngayon maghahanap ka family car, 160k, good running condition. Ita-travel goals kayo, ibabagyo goals kayo, i-LU kayo, i-Ilocos kayo, ibibicol kayo. Walang ganon, mil. Below 200,000. Minaliit niya pa ng sobra yung kanyang naging biktima. Ang pagbili ng second hand na sasakyan tapos hindi mo chinek all points, hindi ka nagsama ng malupit na mekaniko, kasalanan mo na yun. Kahit segundo lang, nag-apirang kayo, nagpirmahan kayo, sumakit, biglang may lumabas na sakit, wala na yun, wala nang habol yung nagbebenta dun. Cargo mo na yan, second hand nga eh. Hindi lang yan dahil kinutya niya rin ang estado at ang budget ng tao na bumili ng kotse. Bibili ka ng family car, diba? Family car. Tapos ang budget mo below 200,000. Family car below 200,000. Take note, 2024 ngayon ha. 2024 ngayon. Budget mo below 200,000. Family car. Hindi ka ba naman engot? Alam mo buddy, hit or miss din talaga itong si Ato, pero paminsan-minsan, partikular dito sa issue na ito, ay parang yung proud at lagi niyang sinusuot ang kanyang mga pinagsasasabi. Pangit! Hindi mo ba naiintindihan Ato na yung mga bumiling tao dito kay AZ napangakuan, sinabihan ng good, minimal issues lang ang mga kailangang ipaayos. Iyon kasi ang punot dulo ng lahat, yung panggugulang ni AZ sa mga taong porket sikat at vlogger siya ay pinagkatiwalaan na siya agad. At syempre, hindi naman lahat ay may alam sa kotse. I highly doubt na kung naging honest siya sa mga totoong sira at dapat ipaayos sa kotse na ibinibenta si AZ, ay hindi nabibilhin ng mga taong ito yung kotse. But no, sinabihan sila na good running condition, no issue, malamig ang AZ, tapos 2 to 3 days lang ay sira na. Hindi. Ang punto ko, pag second hand, masakit talaga sa ulo. Diba? Masakit talaga sa ulo. May mga connect pa akong mekaniko niyan ha. Nai-stress ako. Paano pang ikaw na Pilipino, Pilipina, wala kang ideya, wala kang tropang mekaniko, wala kang tropang malulupit na shop, kakagat ka sa mga budget meal, pang family car. Hindi ka tapusan mo na, di ba? Gumising ka sa kahibangan mo. So, you heard it boys, narinig nyo ba yon? It's so sad na may mga taong kayang ipagtanggol ang mga ganitong gawain. Ang manloko ng kapwa, kung ganyan lang din pala na as is, where is basis ay sa mga nanonood sa akin ngayon ay never ever buy a second hand car sa mga second hand dealers dito sa Pilipinas. Kung ayaw nyong sumakit ang ulo tulad ng mga kwentong ibinahagi ko sa inyo. 130 plus yan eh. Pero ang pagpapagawa namin sa isang daan, mahigit na. Hayaan nating malugi at mabulok ang mga unit nila. Kasi ayan o, nakikita ninyo kung paano nagmamanifest yung ganitong pag-iisip na imbes ang sabihin, maging responsableng second hand dealer kayo na ang pinaka-priority ay ang customer satisfaction, ay hindi paangasan, pabidahan silang gumawa ng alibay na isisi sa buyer ang kasalanan, pagalingan mag-construct ng kasulatan para once na makuha mo na yung unit at mapasa kanila na yung perang pinaghirapan mo ng ilang taon ay wala na sila biglang
responsibilidad. Nang victim blaming sila kasi hindi daw sila nagdala ng mekaniko. Wala kasi silang alam sa kotse o hindi nila chinek ng maayos yung kotse. You see, there is a reason kung bakit there is a little to no such thing as seller rights. Puro seller obligation lang. And on the other hand naman, ang batas natin ay punong-puno ng consumer rights. Hindi ba't mas maganda sanang pakinggan yung kayong mga second hand dealer, wag nyong tularan itong si AC. Maging responsable kayo. Siguraduhin yung nakakondisyon ang mga kotse bago nyo ibenta. Kesa naman kayong mga buyer, kasalanan ninyo. Mga wala kasi kayong alam sa kotse, hindi kayo nagdala ng mekaniko. Maliit ang budget nyo hindi nyo kasi chinek ng maayos yung kotse, hindi kayo nag-test drive. You see, the fact of the matter is this 2024 ay in demand talaga ang mga kotse. Sa dami ba naman ng mga taong nagpo-post ng mga aesthetics nila habang nasa loob ng kotse at umuulan marami ang gustong gumaya. Kaya sana naman imbes na pag-adjustin natin yung mga taong gusto ng ganon, bakit hindi natin obligahin at piliting mag-man-up yung mga dealer sa ibinibenta nilang mga sasakyan. Take responsibility at wag gulangan yung mga taong walang alam. Kasi sa mga dealer ng kotse, they have the resources, they have the mechanic, they have the money, they have the connections, pero hindi ko pa rin maisip kung bakit hindi sila yung gumawa, hindi sila yung mag-check ng mga ibinibenta nilang mga auto. Maging makamasa sana yung sabihin natin sa social media. Yung maraming tao ang makikinabang, hindi yung mayayaman lang tapos lalo pang yumayaman sa panggugulang sa mga taong walang alam at gusto lang na magkaroon ng silong o comfort habang bumabiyahe kasama ang kani-kanilang pamilya. And that's it for today's video. Tandaan na no to second-hand cars unless maalam ka sa kotse o may kakilala. Never, ever buy a second-hand car kung ayaw mong matulad sa mga horror stories na ibinahagi ko ngayong Semana Santa. And as always, thank you so much for watching. Goodbye.